Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang buhay ng isang kilalang politiko at engineer sa Pilipinas, si Bayani Fernando. Mula sa kanyang kabataan, kasikatan, hanggang sa kanyang huling mga araw, samahan ninyo ako sa paglalakbay sa buhay ni Bayani Fernando, dito lamang yan sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak si Bayani Flores Fernando noong July 25, 1946, sa Marikina, Pilipinas. Anak siya ng dating alkalde ng Marikina na si Gil Fernando. Nakapagtapos siya ng kursong Mechanical Engineering sa Mapua Institute of Technology, na nagbigay daan sa kanyang matagumpay na karera bilang isang engineer at negosyante bago pumasok sa politika. Nagsimula ang kanyang karera sa politika bilang alkalde ng Marikina mula 1992 hanggang 2001. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakilala ang Marikina bilang isa sa mga pinakamalinis at pinakamaayos na lungsod sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa at sa mga proyektong nagpalakas sa infrastruktura ng lungsod. Ilan sa mga inisyatibo niya ay ang pagtatayo ng mga footbridge at mga U-turn slots na nagpapabilis sa daloy ng trapiko. Pagkatapos ng kanyang termino bilang alkalde, itinalaga si Fernando bilang chairman ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, mula 2002 hanggang 2009. Dito, ipinakilala niya ang iba't ibang reforma sa trapiko at kalinisan, kabilang ang mga programang Metro Guapo na naglalayong gawing mas maganda at maayos ang Metro Manila. Ang ilan sa kanyang mga proyekto tulad ng sidewalk clearing operations ay nanatili at ipinagpatuloy ng mga sumunod na pinuno ng MMDA. Noong 2010, tumakbo si Fernando bilang Vice-Presidente ng Pilipinas kasama si Richard Gordon bilang Presidente sa ilalim ng Bagong Bayan Party. Sa kasamaang palad, natalo siya sa halalan, ngunit patuloy pa rin siyang aktibo sa politika at negosyo pagkatapos nito. Noong 2016, bumalik si Fernando sa politika bilang kinatawan ng unang distrito ng Marikina. Nagsilbi siya hanggang 2022, at naging kilala sa kanyang principled stand sa iba't ibang isyu, kabilang ang kanyang kontrobersyal na boto laban sa franchise renewal ng ABS-CBN noong 2020. Pagkatapos ng kanyang termino bilang MMDA chairman, nagpatuloy si Fernando sa kanyang negosyo sa pamamagitan ng BF Corporation, isang kumpanya na kilala sa konstruksyon at metal fabrication. Sa kabila ng kanyang abalang karera sa politika, nanatiling aktibo siya sa kanyang negosyo at komunidad. Pumanaw si Bayani Fernando noong September 22, 2023, sa edad na 77 matapos ang isang aksidente sa kanyang bahay. Ang kanyang pagkamatay ay isang malaking kawalan sa kanyang pamilya at sa komunidad na kanyang pinagsilbihan ng buong puso at dedikasyon. Inalala siya bilang isang leader na may malasakit sa bayan at may matapang na paninindigan sa mga reforma. Sa pagtatapos ng ating pagtalakay, masasabing si Bayani Fernando ay isang tunay na lingkod bayan, na nagbigay inspirasyon sa maraming tao dahil sa kanyang mga nagawa at kontribusyon sa lipunan. Ang kanyang mga proyekto at prinsipyo ay mananatiling pamana sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Salamat sa inyong panunood at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang mga kwentong hatid namin sa inyo. Hanggang sa muli dito lamang sa Pinoy Wisdom.